Okay, so hello. Mag-demo ko karon sa akong pag-deploy sa imong application, Node application sa AWS gamit ang EC2. Kanya ang gamit nato ani is kanang MySQL, TypeScript, Prisma o Node.js. Nya ato siyang i-deploy diri sa EC2. Mo-type ra ka diri og EC2 mo na service natin gamiton. Nya ari ka sa EC2. Ano ko yung mga instance nga nag-run na ko duha sample ganiha. Then yeah, so create instance. Muna yung mga sample na ko nga running application. Yeah, kari mag-launch taog bagong instance. Yeah, dari. Node Express. Prisma SQL. Ito na lang atong name sa instance niya mag-select o sa nga OS imong gamiton. Ubuntu na ilagyan diri. Mamili lang ka pero kani atong gamiton kaning Ubuntu free tier. Ya, free tier lang yapon kaniyang server. Ya, ang iyang instance type gamit na daghan og instance type na kapilian. Pero ang atong gamiton kay free tier lang aron di ta makabayad. Dayon after na is mag-generate ka og key pair. Ano siya gamiton nimo para mo access kasi mo ang instance gamit kag SSH. Sample Node Express. Key pair. Kaya din generate. Save lang diha. Then sa imong kaning network setting kaning allow SSH traffic nya i-allow po nimo ang HTTP traffic o HTTP nya yep. So kana sa karon then humana na kay mana to makita nimo diri imong kuan nya launch instance. So click nimo ni adto na ka sa imong instance. So, mao ni ang imong instance. Ang instance state pending pa siya. While ka pending na siya mag-create og additional nga security group. Kani security groups i-click ra na nimo ang kani ari ka sa kani then scroll down then security group then kani dayon edit inbound rows atong i-add diri ang atong port sa atong application kay ang atong application kay for example kay ni-run siya sa port 3000 nato siyang i-allow nga mo run siya sa port 3000. So diri 3000 custom nya anywhere IPv4 yan type nya save. So possible lang ni feasible na to siya. Ito ka sa EC2 balik nya instance sa itong pangan magani siya gani Node Express MySQL Prisma mo ni siya. Then i-click nimo na ato ka sa connect kani connect then kani connect o direct ni siya direct. So kung imo siyang i-check mara siya VirtualBox so ni type mo og node wala pa rin siya naka-install .cb so wala pa rin naka-install so pero before na mo i-install ang mga dependencies mga package mo siya na siyang i-update i-update nimo ang imong virtual machine dayon
after na mag-install na ka sa Node may akong i-install kay ang Node version manager para maka-install ko og daghan na kuan mag-switch na ko. Then next command kay kani ako ra na i-paste sa video ubos sa link description. Then ang akong i-install nga Node kay kaning 18.19. Then after na is mo check kung na-install na ba siya Node dashboard. So na-installed na. Next yung i-install kay since kagamit man ta dire gamit man ta og MySQL. So mag-install ta og MySQL. Which sa man to pangitawon sa na ako ang link. And this Nakoy gi-follow nga video para mag-install sa kani. So ato lang kapiyon ang iyahang installation sa MySQL kani. Then copy lang. Yes, ra. Button lang na, then after ni kay start niya enable. Ito lang mga button. Okay, so muna siya. So next is itong i-start ang MySQL. Start, then kani enable na to. Ayan, mo login ka as root. Dayon, dili na ito nasundogon ng ganing duhan niya kakuha na ko'y command ari. Alter root. So ayan na to ni kani. Alter user root localhost identified may native secret ang password. Okay. Nga ito siyang grant permission. Yan na. Okay. So kaya na siya. Exit na natin ni. Next is mag-clone ta sa GitHub. For example, kani. Clone na to ni siya. Ito ka sa instance ni mo. Git clone. LS. So na kay pakabok ka cd sample. LS. So na siya. So npm install. Ini siya is API ni siya. So after na mag-install ito, mag-npm npx prisma generate ka. Okay, naka-prisma man siya para ma-migrate siya sa database. Maka-migrate ka sa database. Environment variable loaded. So clear npx prisma migrate dev. Sige gapon. So mana siya. So migrated na. So pumato ka sudo mysql dash hp yeah show databases.
So na ako i-vlog DB, mo ni pangan sa ko ang database. So na migrate na to siya. So set na ni para ma-start siya npm run dev. Mo siya start command sa ko ang package.json. So dapat so running na ako ang port. So umadto ko sa ako ang public IP address kani. Di pa na siya magana kaya naka HTTP ni. HTTPS ni siya. Then ato pong specify ang port. Yep, so okay na. So hello from Node Express niya. Ito ko sa API. So mo na yung atong API return. For example, ako i-change diri sa kani. For example, mama na akong di ni ma kani. So mo na ako ang env. Mag-create og laing route that get users nya response same lang yapon sa code sa ato ang gihimo diri ato lang gapilon kaya na magkuan this is an async siya kailangan ga-sync ako'y users na route diri for example madugo sa users magal-anto so na siya atong siyang i-post add with new push na siyang gidit ko sa main wala na yung mga branch para sample lang mo gani ito diri itong close at terminal git add git so ls so cut na to ang index src cd src cut index.js ls cut na to si index.js so pag cut na ako nakita na nato diri mo na yung bagong route na users so nakita na siya so cd sample yan ito yung run dev so yung run dev mo na siya di ba kani ato ta sa users wala siya isod pero nag-refresh na ni so na siya isod kay available naman siya next is dapat kung i-close mo gud siya ato ni siyang iparan sa background ning application API so for example ato ni siyang i-close refresh di na siya ma-access kay naka-close man ang iyang kani API so para makuha ni siya magamit ta og PM2 mo to siya ay wait sa asa man tong PM2 deploying PM2 ano ba PM2 dali wala sa PM2 install wait ako sa nako ang asa na pitang PM2 PM2 akong PM2 tapos ang search query install PM2 ano sa bayon yun sa siya i-install raman ni siya dali ra ni siya like kanina ni sudo
ano dito ra tanaw sa nimo diri sa npm list-g na kay mo ni mga global na package nimo so ano siya so para kuanan nimo i-installan nimo siya ni npm npm mag-install ko sa npm sudo npm-g pm install pm2 dash I don't know nga no siya ni gana pero ako na siyang gisuwayan niya gid wala pa na ako gimitag sudo ka-install ra ko sa npm o sa pm2 after installing sa pm2 nakay command ipangarahan ni daghan ra ba to sa so na-install na una nimong buhaton is pm2 start up this command to pm2 start up so kani to si pm2 start up niya imo na siyang kapihon ikaw pm2 save pm2 save oh no so murag copy pa ni nimo murag kapihon na nimo pm2 okay na siya reboot pm2 list pm2 list so na kay pm2 list sample repeat ay sa pm2 list so muna ni ang pag-start sa mga application so pm2 start npm just that name sa mong name based sample API mamani pangan sa kani sample API man gani then dash run start so na siya so nag-run na to yung mga application so nag-refresh siya ni wait siya start on boot start on boot refresh so okay na nira na siya ito ka sa API nga so okay na ni run the generated command ato ning i-run ang generated command npm to save
home page, hello, then ato ka sa API. So kinay mo ang instance. Bisan wala ka wala nimo giparaan manually ang imong application. So ang PM2 na imo manage sa imong application. Yeah, so accessible na ni siya ang API. So ato ni i-call nga API. Ako'y running ari nga application. Kani. Ato ni siyang ilisan. Instead of API, ato siyang gamitan og users. Ato ka sa